Nagkasali kami Suwa? ng aking asawa ay taong 2016. Ikinasal kami noong August 6, 2016. Ilang taon din po inintay namin para magkaroon ng anak. Bago po kami magkaroon ng anak ay tutulak po sana ako sa abroad. Pagkadating po ng final medical po, positive po ang pregnancy test ko. Kaya hindi po na ako, hanggang ngayon hindi na po ako nakatuloy pumuntang Saudi. Sobrang hirap po dito sa aming barangay kasi pag yung asawa ko po, isang mangingisda, pag maalon, wala kaming hanap buhay. At saka meron din po kaming 2 anak. Kailangan talaga magsikap ng asawa ko para pumalaot. Minsan din po, hindi talaga natutustusan yung pangangailangan namin dahil hindi na po natin alam kasi minsan masama ang panahon. Kaya hindi din. Aalis ako po ng mga alauna ng gabi. Uwi ako mga 8 o'clock ng umaga. Kapag may huli, may pangbili ng pagkain ng asawa ko at anak ko, pangbili ng gatas at saka pagkain. Kung wala, wala din ma'am. Yun lang ang buhay namin dito. Bilang tausog, ma'am, nagustuhan ko ang asawa ko. Parang nakita ko siya sa una. Mabait talaga yan siyang asawa. Tapos mapagmahal sa nakita ko talaga sa kanya. Sabi ko, sa isang araw, ganyan, gusto ko siya. Siya na talaga yung mapangasawa ko. Kaya binigay siya ni Allah sa akin. Alam, malaking kagustuhan ko sa asawa ko, ma'am. Basta sa ating mga lalaki, kapag nagustuhan mo, kahit butas ng karayong papasukin talaga. Malaking kagustuhan ko sa asawa ko. Kahit saan siya, nagpupunta ako sa kanya, inaano ko talaga siya. Kahit magpunta siya sa Zamboanga, kapag uwi na siya ng gabi, andun pa rin ako, dumidiskarte. Kahit ayaw o hindi, nandun pa rin ako. Kahit umulang bumagyo, basta gusto mo, nandun din ako sa kanya. Yung binigay sa akin ng biyaya, pinakasal sa akin, bumigay din siya sa akin. Nagkagustuhan kayo, yun. Maraming salamat sa aming Diyos na pinagkakuhan kami sa dalawa. Dash, maraming salamat sa iyo sa lahat ng sakripisyo mo sa amin. I love you. Dars, maraming salamat sa pag-aalaga mo sa akin at saka sa anak mo. At saka hindi ka nagagalit kahit wala akong pangtustos araw-araw na ako ang talasahan. Takaw, Dars. I love you. Nakakilala po kami dun sa mga pinagtatabuhan niya dati, which is na may parang stall din kami doon sa cafeteria sa may public market dito sa Zamboanga City. Way back 2009, 2008, around 2008, 2009, ganun po. At saka doon po kami yung parang at first kuya at ate yung turingan hanggang sa parang nagka-developan at patagong nagkaroon ng relasyon. Kahit relasyon namin patago, pero hindi nagtagal, nagustuhan din naman kami ng pamilya niya. Hanggang naging kami na. Yung sa kanya din po kasi palabiro siya dati. Hanggang ngayon naman din po, palabiro siya. May times na talagang maiihi ka sa tawa niya, ganon. Sobrang palabiro, tapos marunong talagang makisama sa iba, ganon. Kaya nga madaming kaibigan. Hindi siya showy sa public, pero pag kami lang, pati mga bata, grabe kong maglambing. Ganun po. Mabait po siya at marunong magdala ng mga anak, ganun po. At hindi kami pinapabayaan kahit paano. Marunong siya makisama sa amin, kahit Muslim kami, Christian siya. Kahit may struggle, kahit may hindrance, sabi ko, pinapadyos na lang lahat kasi alam naman namin po sa isa't isa kung gaano namin kamahal yun isa't isa. Lalo na ngayon na may anak na kami. Pag-away naman din po, hindi man po may iwasan na may away, di ba? So, depende sa partner kung sino ang surrender. Ganun naman po talaga. Magsukol, thank you, hakatan. Alam ko, mahirap ang buhay, pero sanggang dikit tayo sa lahat.
Maraming salamat din maraming salamat din kasi andyan ka. Kahit number 10 tayo, 1 at saka 0 sa laki, mga bata at saka tayo, Hajabek forever. Ga, salamat sa lahat sa pagmamahal. Sana hanggang sa huli, ganito pa rin tayo, nagmamahalan. Maraming salamat talaga sa iyo. Hanggang sa pagtanda natin, magmahalan lang tayo. Salamat. I love you. Years na po kami nagsasama ngayon. Nagtrabaho po ako sa Skyview Resort. Ano po ako doon kusinera. Tapos customer po namin siya. Pumunta sila doon, naliko. Doon na po, siya ng doon pagkain. Nakita niya ako. Ewan ko sa kanya. Doon na parang nag-iba na yung isip ko. Tingin ko sa kanya siya. Parang nahulog na ako. Siningin ko number niya, binigay niya naman. Tapos niya na, nagkakwentuhan kami. Doon kami nagsimula. 1 year kami naging jowa, tapos nagpunta kami ng Usamis, pumasyal, nagsama ako doon. Hanggang yung nagbalik kami dito, yung tagal-tagal, tapos nalaman ko, buntis na ako, yun na, pinanganak namin yung anak namin. Yung first talaga po, nagsama kami, doon pa lang kami sa kabila, ma'am. Yung siya pa lang nagtatrabaho, pero paminsan wala kaming ulam, angko lang nagbibigay. Na-try po namin niya kasi walang mama, pati papa po tumutulong kasi malayo din po. Na-try po namin yan. Na minsan po nga, yung nagkaroon kami ng TV, bigay lang din. Nabenta namin kasi nagkasakit yung anak namin. Na-try din po namin yung mahirap din po, yung walang-wala po. Pero thankful lang din po kasi paminsan yung mga auntie ko nagbibigay po sa amin. Hindi po kasi yung permanent na trabaho namin, ma'am. Pag may maiihaw ka na baboy, may pera ka, may sahod ka. Pag wala talaga. Hanap talaga na maghihiram, ganun, para may magkain lang pag-uwi sa bahay. Pag paminsan, pag mayroon naman, okay naman din, ma'am. Yung lockdown, nag-try kami, nagkuha kami ng sampalok, benta namin, balatan namin para may makain lang kami. Kasi lahat din, wala din doon. That time maghintay na lang kung sino magbigay. Pero dapat maghanap din talaga. Mag-akit kami, magbili kami dyan ng mga sampalok, balatan namin para ibenta lang per kilo. Tapos yung pag walang sampalok, nangangahoy kami. Binibenta namin yung kahoy. 7 pesos lang isang putos. At thank you sa lahat-lahat. Kahit palagi tayo mag-away, thank you din kasi kahit ilang beses ka na naglayas, bumalik pa rin, stay strong pa rin. Thank you sa lahat. Wish ko sana palagi tayong malusog, masigla, happy lang. Pangarap ko lang din na mayaman tayo sa hirap, kahit pa paano magtrabaho ako, magsikap ako para sa atin, para sa anak natin, para makapagtapos ng pag-aaral. Kasi pangarap ng anak natin na mag-teacher siya, yun na, suportahan ko talaga yung anong gusto niya. Yan lang po, ingat tayo palagi sa trabaho. Ngayon lang po, I love you. Thank you, love you too. Nagkakilala po kami ng Mr. ko through social media. Nakita niya lang po yung name ko sa Facebook, sa Friends Suggest. Tapos in-add friend niya ako, nag-message siya sa akin. Kulit ng kulit siya, nagme-message hanggang sa nireplyan ko na lang po siya. Nag-add ako sa kanya, then tinignan ko, then in-stalk ko muna before ako nag-add. Parang iba yung quad, kaya try ko nga to i-chat siya. Parang akala ko kasi baka ayaw niya sa akin. Ayun, tuloy-tuloy na yung chat ko hanggang sa parang stick siya. Parang isang chat ko lang tapos ayaw niya mag-reply. Iba talaga siya, ma'am. Yun lang nagustuhan ko sa kanya. Then iba siya. Then first meet namin dalawa, ayun, parang iba yung aura niya sa akin. Nagustuhan ko po sa kanya is sweet siya, tapos makulit. Hanggang sa nagustuhan ko na po siya. Nagkaanak na po kami. Yung parang nagbago ang lahat. Yung parang focus ko na lang sa mag-ina ko. And ayun, nag-start na ako nagtrabaho, then humanap ng anong mapeperahan, hanggang sa humantong na nagkalagnat yung anak namin. Parang mahirap pala pag ganito. Mahirap pala pag pagkaanak. Tapos ayun, parang hanggang nasanay ko na, hanggang pinagpatuloy ko na rin. Hanggang sa humantong na dumagdag na naman kami ng isang anak. Then hanggang sa naging 3. Nagustuhan ko lahat ng galawan niya kasi hindi niya
hindi niya iniiwan hindi niya inihayaan yung mga anak namin hanggang sa patuloy pa rin. Nagbago na po siya, nagtatrabaho na siya ng maayos, umiiwas na sa barkada, umiiwas na sa paglalasing. Parang nagbago na pa talaga siya, nakafocus na lang siya sa trabaho niya. Pops, yung may papangako ko lang sa'yo is hindi ako magsasawa sa'yo, na mahalin ka, alagaan ka, at saka nagpapasalamat ako kasi nagbago ka, nagtatrabaho ka na ng maayos para sa mga anak mo at sa akin. Sana tuloy-tuloy na yung pagbabago mo, nang hindi na tayo magka-problema. I love you. Ma, pasensya ka na po sa ugaling meron ako paminsan. Mainitin yung ulo ko. Pero alam mo naman kung gaano ko kayo mahal ng anak mo. Ayun, nagsusumikap naman ako na magtrabaho para sa inyo na pang-araw-araw na gastusin. So ayun, proud ako sa'yo kasi hindi mo kami pinabayaan. Ayun, mahal na mahal kita. Sana hindi ka magsasawa na mahalin kami ng anak mo. And I love you. Nagkakilala po kami noong 2006 po. Nagbabantay po ako ng tindahan, tapos bumibili po siya doon. Nag-textmate na po kami, doon na po nagsimula po. Yeah, siya yung nagbabantay sa tindahan, doon bumibili ako lagi. Parang tip ko na sabi ko, pwedeng maging textmate. Kaya doon nagsimula yung lahat. Yung time po na wala po akong trabaho. So, that time, paubos na po yung inipon naming pera. Kaya naisipan ko na lang na isanla na lang yung gamit ko na pang-construction para may pangbili kami ng mga bigas, pang-ulam, pang-araw-araw. Sobrang hirap po talaga. Kasi mahirap. Pero tinitiis po namin yung lahat kasi kailangan kumayod para alang-alang din sa mga bata. Pinagkakasya ko na lang po talaga yung sahod niya po, ma'am. Sa pang-araw-araw namin na gastusin, baon sa mga bata. Tapos minsan din po nahihirapan kasi may mga bayaran sa eskwelahan, may mga project po yung mga bata. Sa pagbabudget na lang po talaga yung sinasakto yung sahod niya po. So yung po muna pag-awayan namin is yung financial problem. Yun talaga yung isang dahilan nun. So pero nalutasan namin yung mga ganung bagay sa pagtutulungan namin na lang. Ang pangarap ko po yung makapagtapos po talaga sa ng pag-aaral lahat. Magiging maayos yung buhay nila balang araw. Yun po, masaya na po ako. Yeah, ganun din, basta makapagtapos sila ng maayos, may trabaho, may sariling bahay, okay na yun. Masaya na po kami nun. Babe, thank you sa laging pagsuporta sa amin, sa pagmamahal sa amin ng mga anak mo, at saka sa pagiging responsable mo bilang padre de pamilya sa pamilya natin. I love you. Salamat sa bawat araw sa pag-alaga mo sa amin, lalo sa mga bata, at sa pag-intindi mo sa ugali ko minsan kahit masungit. Till to us part, mamahalin kita. Love you. Meron po kaming 2 anak, babae, at mga 9 years na po kaming magkasama, ma'am. College days, ma'am, nag-start po siya babali Manligaw, mga 2nd year college, ma'am. Tapos doon natuloy na naman mga 3rd year college na, ma'am. Tapos doon na, ma'am, nag-start yung love ko lang life. siya na dumadaan siya sa namin sa may room namin. Nakita ko ba na nagustuhan ko. At saka di na ako ngingi ako ng number, ko siya. In-stalk ko siya, at saka doon na pinersonal ko siyang hiningan hinigawan ko. As time goes by, ma'am, mabait naman pala to. Ayun, ma'am, oo, ma'am. Oo naman sa kanya. Graduating student po ako, ma'am, na nabuo po yung panganay namin, ma'am. Kung sa amin, ma'am, hindi siya, ma'am, easy, ma'am. Syempre, ma'am, student kayo pareho. Tapos, yung financially, hindi kami financially ready, mentally, emotionally ready. Parang hindi kami ready sa lahat. Tapos, may responsibilidad na kami, ma'am. Luckily, ma'am, nandiyan naman po yung pamilya ko, ma'am, na handang tumulong po sa akin. Para sila po yung
umagabay po sa amin, ma'am. Pero siya, ma'am, nagpa-part-time talaga to siya, ma'am. Every parang, halimbawa, after OJT nila, ma'am, mag-uwi, ma'am, mag-part-time, ma'am, yan siya, ma'am. Pari siya, may sariling, na rin niya. Isa po akong meter readers dito sa Zamboanga Cooperative po. Sa ngayon, naman, sinasasakto naman yung namin, pang araw-araw ng mga gastusin. Pero, yan, lang, siguro kung magtagal-tagal, makakasahod din ng mga medyo malaki. May mga time talaga mahantong sa mga away na ganun, pero parang lumilipas din naman. Nagkaaway kami ngayon, maya, nagiging okay na. Lang siguro, minsan sa trabaho pagod, tapos di nagkakaintindihan minsan. Yun lang po yung mga pero kaya naman. Maganda naman yung relasyon. Yung personality niya, parang normal na sa akin na parang galit o mataray. Parang yun na yun sa kahit hindi niya nabaguhin, okay na yun sa akin. Sure ka? Sure ka? Walang baguhan, ha? Salamat pala sa lahat. Sa pag-aruga mo, kahit minsan madalas tayo mag-away. Pero normal lang siguro yun. Pero nalalampasan din natin yung mga ganun. Salamat sa pagmamahal. Okay, Dap. Sana bawasan mo rin yung kapatigasan ng ulo mo. Kaya alam mo naman dyan tayo nagsisimula, yung pasagot-sagot mo. Kasi lahat naman ng mga advice ko, para rin naman sa'yo yun. Ingat sa trabaho mo and alam mo naman, andito kayo palagi ng mga anak mo. Alam mo na yan. Love life. Tardes po mula po sa Zamboanga City. So, ang Hakot Challenge po na Valentine's Day edition, andog po nila Senator Raffy Tulfo at ni Congresswoman Jocelyn Tulfo ay nakarating na po sa Zamboanga. So, umpisahan na natin ang Hakot Challenge Valentine's Day edition dito po sa Zamboanga. So, Ma'am at Sir, ready na po ba kayo mag-Hakot Challenge? Opo! Madam! In 3, 2, 1, go! Tutok mo muna yung heart mo. Lapit dito. Go, Ma'am. One cart lang, mama. One cart, ma'am. Ay? Nagawa ba na?
inaral niya ng pagka-todo-todo. Okay, one card lang po ha. Okay, next. Ready, sir, double time. Sige, sir, ishoot mo yan. Go! Kailangan mapuno, then kuha ng extra doon. Sige, yan, ganyan. Yan. Hawakan mo yung card na. Kay Senator Raffy Tulfo, Ma'am Jocelyn at Ma'am Maricel, maraming salamat po sa inyo at taus-puso po kaming nagpapasalamat sa lahat ng blessings na binigay niyo po sa amin. And once again, God bless. Thank you and Happy Valentine's po. Tapidio gracias con Sir Raffy Tulfo and Maricel Tulfo and Jocelyn Tulfo na todo ko sa TDC dali ka namon na grocery, na dinner, todo ko na makeup. Tapidi kami gracias na todo ko sa TDC dali. Thank you. Muchas gracias and Happy Valentine's Day.